Si Jalen Brunson mga kabasketball, ay always played bigger than his size. On Sunday mga kabasketball, naglaro siya ng parang giant. Napanalunan ng Knicks ang 2025 hanggang 2026 NBA Championship nang talunin ng Spurs sa Game 5, 94-90. It was far from easy. Ang New York ay umiscore lamang ng 13 puntos sa unang quarter at nag-shoot ng 29.5% mula sa field sa first half. Binalot ng napakalaking wingspan ni Victor Wembanyama ang opensa ng Knicks nang umani siya ng 5 block sa opening 20 minutes. Si Dylan Harper ay naglalaro na parang 10-year veteran sa biggest game of his life kaysa sa isang 20 years old rookie. Everything seemed to go the Spurs way, kabilang ang mga questionable calls mula sa mga referee. Pagsamahin ang lahat ng iyon sa isang poor shooting night para sa Knicks, at inaasahan mong babalik ang serye sa New York para sa Game 6. Ngunit tumanggi si Brunson mga kabasketball na matalo. Inilabas ng superstar point guard ang isa sa mga all-time great performances na nakita natin sa isang closeout game ng NBA Finals. When the whistle blew, at nag-champion ng Knicks, may 45 points si Brunson sa 14-for-27 shooting, kabilang ang 4 na 3-pointers, at he drained 13 of his 15 free throw attempts. Ito ay isang Herculean effort, isang biblical showing by David versus the Goliath known as Wemby. In more human terms mga kabasketball, ito ay isang performance na katumbas ng performance ni Michael Jordan noong 98 or more recently, sa level ng 50 points ni Giannis Antetokounmpo noong 21. Kahit na down ng New York ng 16 sa unang quarter, si Brunson ay kept chipping away. Kahit na mukhang malubhang nasaktan ang kanyang ankle, after landing sa paa ni Wembanyama, sa kung ano ang maaaring maging isang flagrant foul, nanatili si Brunson sa floor, at patuloy na umaatake. Kahit na pumasok ang Knicks sa fourth quarter, down ng 10 points, with key teammates in foul trouble, hindi umatras si Brunson. Because if he had, the day was lost. Si Karl Anthony Towns, na naging instrumento sa New York na nanalo sa first 2 games ng finals, habang si Brunson ay nahirapang gumawa ng mga shots, tinapos ang Game 5 na may 2 puntos lamang sa loob ng 23 minuto. Si OG Anunoby, ang Game 4 hero, ay may 11 points sa 3-for-11 shooting. Ang 6 na players na nagmula sa bench ng Knicks ay combined para sa kabuoang 9 na puntos. Si Mikal Bridges ang pangalawa sa pinakamataas na leading scorer para sa New York with all of 14 points. Nobody had it going tonight. At gayon pa man nakuha nilang lahat ang Larry O'Brien Trophy pagkatapos ng huling buzzer dahil matatag na tumanggi si Brunson to shrink from the spotlight. Brunson's legend mga kabasketball was minted forever sa performance na ito. Umiscore siya ng 15 puntos sa fourth quarter. He went on a personal 8-0 run, upang itabla ang laro sa 83, at put the Knicks up for good sa isang floater na may 1 minuto ang natitira. Bawat single possession, lahat ng mata ay nakatutok sa point guard. At nearly every single possession, ginawa niya ang right play, hindi kumukurap at walang patid sa pressure cooker ng isang laro, sa NBA Finals game on the road. Bago siya hinirang na Finals MVP at may taas ang championship trophy, tinanong si Brunson ng reporter na si Lisa Salters kung ano ang pakiramdam na manalo ng isang title. Natahimik siya, hindi nakapagsalita, puno ng luha ang mga mata. Nang sa wakas ay naipon na ng star ang kakayahang magsalita, ipinaliwanag niya na hanga siya sa kanyang koponan. It's a feeling the rest of the NBA world shares after all the wild comebacks they pulled off sa playoff run na ito, ngunit ngayong araw nobody is worthy of a quiet tulad ni Brunson.